Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Pinoy Monitor. Pahayag ito ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa masamang sinyales ng ekonomiya sa Pilipinas na hindi na kayang pagtakpan ng administrasyon. Ito, Senator Cayetano, pagtaas ng dolyar patunay ng pagbagsak ng ekonomiya na di kayang pagtakpan ng administrasyon. Binatikos ni Senator Peter Cayetano ang kasalukuyang administrasyon dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga ng dolyar laban sa piso na aniyay patunay ng malubhang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Cayetano, hindi ito kayang pagtakpan ng mga tagapagsalita ng gobyerno na palaging sinasabing fake news ang mga batikos. Yan ang style anti-Claire. Basta mga masamang balita sa administrasyon, fake news yan, hindi yan totoo. O ano ngayon? Paano mo masabing fake news ang dollar to peso rate? Ang dollar to peso na ngayon is 59 point something. Dati 56 na lang eh. So at least makagaan-gaan ba ng ano. Of course, sa pagtas na ito, ang mga OFWs natin, at a glance makita mo, matutuwa dahil mas malaki ang kita nila. Pag gastusin nila dito sa Pilipinas, apektado pa rin sila kasi nga pag ganitong malubhang ekonomiya, tatas din ang mga presyo ng mga, magkakaroon din ng inflation. So hindi masyadong ganap ang benefits ng mga OFWs dahil apektado pa rin. Basta tataas ang dolyar. 59 point something, nakalimutan ko na kung ano yung exact ano. Matagal na panahon na mula ng huling umabot sa ganitong antas na halaga ng dolyar kontra peso. Sandali tignan ko lang yung exact amount. Okay. $1 is to 59.19 pesos. Napakataas na po yan. Ulitin ko, few weeks ago, 56 something. Ito, biglang tumaas. So, yan na. Ito ang katotohanang hindi kayang itago ng administrasyon, sabi ng senador. Dagdag pa niya, sandali Ito ang katotohanang hindi kayang itago ng administrasyon. Dapat harapin ng pamahalaan ang tunay na problema sa ekonomiya at huwag puro palusot sa publiko. Ito na. Anong palusot ni Auntie Claire? Nanawagan. Para siyang nag-speech, para siyang presidente na dapat magtulungan na tayo. Hindi poros negatibo. Tulungan na natin ang Pangulo. Kaya kung puros lang negatibo, maapektuhan ang ating ekonomiya, magtulungan tayo. Taong bayan. Nakakatawa si Auntie Claire. Ano ba yung kasabihan? Tulungan mo muna yung sarili mo bago, parang ganon. Ano ba? Saan ba nagsimula ang problema? Bakit bumabagsak ang ating ekonomiya? Diba? Nang dahil sa perma-perma. Ang Pangulo, perma ng perma. Tapos hindi naman niya it's about leadership and management ito eh. Nung walang nangyayari, wala lang. Relax lang. Siging pagmayabang. Hindi niya nakikita ang mga warning signs. That's leadership. Ang good leader, nabivisualize niya kung anong mangyayari sa unahan.
itong atin ngayon, ang ating leadership, reactionary. Yan ang nakikita ko, opinion ko lang ito. Magaling magsalita, kulang na kulang sa gawa. Ngayon, manawagan, magtulungan, yes! Bakit hindi? Handang makipagtulungan ng taong bayan, kaya lang ipakita nyo muna ang transparency, accountability. Nasaan yung transparency ng gobyernong ito? May ICI hearing, hindi naman i-live stream. Oh, happy kami, taong bayan, taxpayers, makipagtulungan na ginagawa niyong otso-otso ang Pilipino. Sabi nyo lang, magtiwala kayo sa amin. We will do it objectively, fairly, impartially, whatsoever. No way, Auntie Claire. I-live stream nyo ang inyong ICI hearing para maniwala ang taong bayan. Ano pa? Oh, walang sinasanto, walang politiko, walang alya-alyado. Oh, bakit hindi nyo ipitin si Saldico? Bakit hindi nyo i-cancel ang kanyang passport? Hindi naman kami tangi eh. Hindi naman kami utso-utso na wala lang. Maniwala kami na seryoso kayo na panagutin ang mga sangkot. Ipakita nyo. Pag mapauwi nyo si Saldico, yan. I tell you, magsisimula magbalik ang tiwala ng taong bayan. Pag maipit nyo si Saldico, walang, simple lang. I-freeze ang kanyang mga assets. I-cancel ng kanyang mga passport. Kaya lang baka ulahin na sa Bisaya. Baka huli na ang lahat. Ngayon, tahimik na si Saldico. Wala, hindi na natin namomonitor na saan siya. Yung takot ni Congressman Toby Chanco, sabi niya, time is of the essence. Huwag na nating hintayin na makakuha siya ng passport or citizenship sa isang bansa na wala tayong extradition treaty. Money talks. Oh, may isang cabinet secretary nakakuha ng passport citizenship sa isang European country. Mga ganun ba? Tapos sabi niya, isinorender na daw bago siya naging ano. Oh, kung ang cabinet secretary nito nakakuha ng European citizenship, bakit si Saldico hindi niya magawa? Magawa niya yan dahil may pera. Oh. So, anong mangyari sa atin? Habang hindi patunayan ng administrasyong ito yung commitment niya na parusahan ang mga masterminds, talaga kawawa tayo. Patuloy na mawawalan ng confidence, bubulusok, pati nga ang mga ibang tao, mga negosyante, artista, atubili ng magbayad ng buwis. Ang iba naman nagbabayad, kaya lang galit. Sabi ni Dennis Trillo, ayun, Dan, nakabayad na ako ng buwis, nakawin nyo na ulit. Mga ganon. Galit na talaga. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung karon mauna niyang matagaan og yero. Naso si ate. Salamat siya sa Ginoo kay matagaan og yero. Mauna ni ang balay ni ate nga buslot na gyud kung muulan, so turuan na gid sila. So luigid kay silang ate kung dili mailisan ang ilang yero. So mga buslot na gid kayo og tuluan na gid kayo kung muulan. O ate, ang sa imong masulti nga natagaan kag yero nga nakitang gyud nga sa ang imong balay, so buslot na. Akong masulti, dagan kaayong salamat unang-una sa Ginoo kay sa 15 na mo katuig nga pagpuyo ay pagyud mi naka ilis og sin. So 15 years na diay ni ang inyong balay busa na inani na. So 15 years na daw diay ni siya ang ilang balay ni ante. So nganong
karon pa man mo makapulis o giyero ate nga 15 years naman nga na-damage ang daot ang inyong yero. Karon pa gyud mi naka-ilis kay kuan wala gyud mi kwarta nga ipalit og yero. Kay nga among pagpaningkamot ko tobra sa pagkaon. O so na kay anak ate, Naa duha, kay anak duha. So pila imong edad ate? 38. So asa na imong bana ate? Mag-uumar akong bana. So mag-uuma lang siya. So nagtrabaho siya karon ate. Trabaho. So nagtrabaho ang imong bana. So Salamat kaayo sa Ginoo ug sa nag-sponsor. Dili na gyud tulo among dili na gid katuluan. Sige Dili te. na. Salamat pod.